Alamin naman natin kung sino-sino na ang mga tatakbo sa pagka-kongresista ang naghain na rin ng kanilang kandidatura. Si Mela Lesmora sa Sentro ng Balita, live. Angelic, sa ngayon may 5 nang naghain ng COC para nga sa pagkakongresista sa Metro Manila. Sa ngayon ay kalmado yung sitwasyon dito sa COMELEC NCR. Tingnan natin kung bago yan mamaya. Pasado alas 8 ng umaga kanina nagsimulang magsidatingan dito nga sa ang mga congressional aspirant dito sa tanggapan ng Commission on Elections National Capital Region sa San Luis City. 5 na ang naghain ng COC para sa iba't ibang distrito sa Metro Manila. Kabilang na riyan sina dating Malabon Mayor Lenlen Oreta na naghahangad tumakbo sa pagka-congressman ng Lone District Bon. Incumbent Manila 2nd District Representative Rolando Valeriano na nais namang kumandidato mula posisyon. Mula kahapon, nasa 18 na ang aspirants na naghain ng COC dito sa COMELEC NCR. Ayon sa pamunuan ng COMELEC NCR, nasa 33 ang congressional districts sa buong Metro Manila at tinatayang nasa 200 hanggang 300 ang maghain ng COCs para maglaban-laban sa mga nasabing distrito. Sa kanilang panayam, ibinida naman ng mga aspirant kung ano-ano ang kanilang plataforma sa kanilang sakaling ngang sila'y manalo o maihalal muli. Pakinggan natin ito. Tuloy lang, kung ano yung ginawa ko ng last 5.5 years, magsi 6 years, tingin ko naman nagbago yung district to sa akin. Ako ngayon ang chairman ng Metro Manila Development sa Congress. Nagampanan ko naman na maayos. Sa matter of fact, inisa-isa ko yung mga pumping station lalo nung bumahatay. I can apply all the things I learned as a mayor sa Kongreso. So para magawa natin mga legislation na makakatulong hindi lang sa Malabon but sa buong Pilipinas. I'm sure dumami yung stunting sa Malabon. So gusto natin magagawa yon kasi gusto natin mawala ang stunting sa Pilipinas. Angelic, sa mga puntong ito ay hinahantay pa natin yung mga iba pang mga kandidato na maghahain nga o mga ibang aspirant na maghahain nga ng kanilang COC dito sa COMELEC NCR. Ito kasi yung talagang opisina ng COMELEC na tumatanggap para sa mga gustong kumandidato sa pagkakakongresista dito nga sa Metro Manila. Makikita nyo sa aking likuran nga ito. Dito isa-isang tinatanggap yung mga naghahain ng COC at mamaya kapag nagkaroon nga ng bagong aspirant, nandito din yung ilan nilang kasama at inaasahan natin na magsusunod-sunod yung iba pang mga COC filers. Angelique? Okay, Mela, may mga aberya rin bang na itatala dyan sa paghahain ng mga COC? Angelique, usually kasi mabilis lang yung proseso ng paghahain ng COC dito pero ngayong araw medyo nagkaroon lang ng konting pagtatagal dahil may isang kandidato na 2 yung partido niyang inilagay, isang national party at isang local party. Ang rule kasi, Angelique, dapat isa lang yung ilalagay nila at yan nga, eventually ay naayos naman yan na tinanggal ng kandidato pa. Angelique, ito paalala rin natin sa ibang nagnanais ding maghain ng kanilang COC. Kahapon, isa sa mga naging aberya yung maling size ng bond paper na pinagprinta ng COC. So, ang dapat kasi legal o long bond paper pero sa ibang size na i-print yan at very particular yung COMELEC sa mga rules na ito. So, paalala sa ating mga kababayan o sa mga talagang gustong kumandidato sa eleksyon, kailangan ang paalala nga ng COMELEC talagang pag-aralan muna at tingnan yung mga rules sa kanilang website or social media pages para pagdating dito, mabilis na yung proseso at tama yung kanilang magiging mga dokumento na ihahain. Alright, maraming salamat sa iyo, Mela Lesmoras.